Dahil sa pagkamali ng ating bida binigyan na lang niya si Qinwan ng damit. At sinabihan ni Gu Xuanchen si Qinwan na magdamit muna ito. Sinang-ayunan naman ito ni Qinwan. Pagkatapos nun nagtanong si Qinwan sa kay Gu Xuanchen kung bakit alam niya ang kanilang Qin family technique ang Qingtian sword technique. Sinagot naman ito ni Gu Xuanchen na dahil alam niya ang Qingtian technique sa dahil kaibigan niya ang kaluluhan ng Qin family. Sabi pa ni Gu Xuanchen na wala siyang masamang binabalak kay Qinwan. Natuwa naman dito si Qinwan sa narinig niya sa ating bida at tangka niya na sana hawakan ang Emperor Sword. Biglang itong kumiwala sa kanya at natilapon na lang siya. Habang nakaupo si Qinwan biglang lumiwanag naman ang Emperor Sword. Inutusan ni Gu Xuanchen ang spirit ng Emperor Sword na si Xiao Jin na ang master na niya na ay si Qinwan na at ito na ang kanyang susundin. Pero hindi sinunod ng espada ang sinabi ng ating bida sa kanya. Nasabi na lang ni Qinwan na ang Emperor Sword ay hindi siya talaga kinikilala na master niya. Sinabihan ni Gu Xuanchen ang spirit ng Emperor Sword na si Xiao Jin na sundin niya ang kanyang sinasabi ay kilalanin niya na si Qinwan na master niya. Ngunit hindi ito nakinig at lumabas na lang ito at nagpakita na lang ang spirit ng Emperor Sword na si Xiao Jin. Napasabi na lang si Qinwan na napalabas ng ating bida ang spirit ng Emperor Sword. At tinawag ni Xiao Jin na master ang ating bida nagulat naman rito si Qinwan sa nasaksihan at nalaman niya. Napaluha na lang si Qinwan dahil nagagamit niya ang Emperor Sword pero hindi niya kayang palabasin ang spirit nito pero ang ating bida napalabas niya si Xiao Jin ng walang kahirap-hirap. Napansin ni Xiao Jin at nagsabi siya sa kanyang master Gu Xuanchen na ang nakasil na gantian ng ating bida ay wala na. Sinagot naman ito ni Gu Xuanchen na nawala ang seal nung muli siyang nabuhay. At napasabi si Xiao Jin na hindi ba alam ng ating bida kung saan nanggaling ang seal sa gantian ng ating bida. Pahabol pa ni Xiao Jin na nung pamunta si Qingtian sa Sacred Domain kasama ang Sword Emperor o si Xiao Jin ngunit sa pagpasok nila sa Sacred Domain ay si Qingtian lang ang nakapasok sa Sacred Domain habang ang Sword Emperor ay naiwan at di nakasama dahil sa restriction ng Sacred Domain o batas. Napatanong na lang ang ating bida sa Sacred Domain. Sinagot naman ito ni Xiao Jin na nag-imbestiga sila sa Sacred Domain at nalaman nila na ang Sacred Domain ay merong libo-libong small world at marami itong pinagbabawal o mga restriction. Habang nag-iisip ng malalim ang ating bida, nasabi na lang ng ating bida na ang nakasil niya na gantian sa nakaraan niyang buhay ay nawala nung nabuhay siya ulit pero kahit nawala na ang kanyang seal nag-alinlangan pa rin siya ngayon dahil hindi niya alam kung saan galing ang seal sa gantian niya noon. Nagsalita si Xiao Jin na napansin niya ang Seven Ancient Sect ay may clue o pahiwatig na may alam ito sa seal ng ating bida. Napasabi na lang si Gu Xuanchen na Seven Great Ancient Sect. Sinabi ni Gu Xuanchen ang Seven Ancient Sect ay nag-exist o nandito na ito nung ancient times hanggang ngayon at may pamunto doon na ilang cultivator nung libo-libong taon ang nakalipas para tuklasin ang misteryo ng Seven Ancient Sect ngunit hindi sila nakalabas ng buhay. Pahabol pa ni Gu Xuanchen na ang Seven Ancient Sect ay labis na misteryoso ito na sekta at sabi niya na ang Seven Ancient Sect raw ay nasa lugar ito ng 10,000 Beast Forest malapit lang ito sa Roxia City. Nagtanong si Xiao Jin sa Master Gu Xuanchen niya kung bakit alam ni Gu Xuanchen ang mga impormasyon ng Seven Ancient Sect. Pero hindi siya sinagot ng ating bida at may pinasa na teknik ang ating bida sa kay Xiao Jin. Nakikilala naman ito ni Xiao Jin ito ay isang kompletong Qingtian sword technique. Habang umaalis ang ating bida sinasabihan niya si Xiao Jin na si Qinwan ay mababa ang talento nito at wala siyang oras na turuan ito kaya inutusan niya si Xiao Jin na siya na ang magturo kay Qinwan ng Qingtian sword technique ng dahan-dahan para sa hinaharap sinang-ayunan naman ito ni Xiao Jin. Na-excite ang ating bida sa pupuntahan niya ngayon. Pipigilan pa sana ni Qinwan ang ating bida pero umalis ito nang hindi tumutugon sa kay Qinwan. Sinabi ni Gu Xuanchen sa tatlo niyang kasamahan na ang Chengxia territory ay malakas ang spiritual energy reto at inutusan niya ang tatlo na bumalik sa kanilang sekta at kunin nila ang mga disipolo doon at bumalik sila dito sa Chengxia territory kasama ang mga disipolo. Pahabol pa ng ating bida na may papuntahan lang siya at babalik siya dito makalipas ang ilang araw sumang-ayon naman ang Xiaoyao Patriarch Mokuanyan at Hangang. Punta naman tayo sa Heavenly Sword Bamboo Forest ng 10,000 Beast Forest habang naglalakbay ang ating bida.
Ang floating breath spiritual energy rito ay mahiwaga raw sabi ng ating bida at sa harap niya ay ang daan patungo ng Heavenly Sword Sect. Biglang may napansin ang ating bida sa harap niya. Ito pala ay isang pag-atake na paparating na sa kanya. Kaya inanda na ni Gu Xuanchen ang kanyang samurai. At pinitik niya lang yung atake na patungo sa kanya. Nagka-watek-watek naman ito at pati na rin ang mga estro ay tika mga bambo pala. Ngunit hindi pa natapos ang pag-atake sa ating bida. Kaya naghanda siya ulit na dumipinsa. At dinurog ng ating bida ang lahat ng pag-atake na papunta sa kanya. Dito muna tayo sa Heavenly Sword Sect. Sa loob ng Heavenly Sword Sect habang naglalakbay ang ating bida pinapanood pala ang ating bida ng mga elder sa pamamagitan ng floating mirror projector. Si Elder Wentia nasabi na lang niya na ang swordmanship ng ating bida ay na-master niya na ito. At nagsalita ang kasamahan ni Elder Wentian na ang formation ay nagsimula na nilang paganahin. Si Elder Tianhong sinabi niya sa kanyang senior Elder Wentian na ngayon naka-activate na ang kanilang pinagmalaki na formation, tingnan nila raw ang ating bida kung makakaya niya ang atake nila ng Elder. Nagsimula na nga ang pag-atake sa ating bida ng mga dahon na naghugis kamay. Kaya naghanda si Gu Xuanchen na salagin ito at sabi pa niya na tatanggapin niya ang laro nila. Kaya papakitaan ito ng ating bida. At gumamit na si Gu Xuanchen ng teknik. Nagulat naman ang dalawang elder. Dahil kilala nila ang ginamit na teknik ng ating bida, ang six-fold sword technique. Habang nasa area ang ating bida, hinanda niya na ang kanyang six-fold sword technique. At kalmadong umatake ang ating bida. Sa pag-atake ng ating bida napangiti na lang siya sa mga kinakalaban ng ating bida. At tumama na nga ang atake ni Gu Xuanchen sa atake ng mga dahon na naghugis kamay. At nabura ni Gu Xuanchen ang mga dahon na naghugis kamay nang wala mang kapawis-pawis. Sa pag-upo ng ating bida ngumiti lang ang ating bida, pahiwatig na pambata lang ang mga atake ng elder. Nangamba si Elder Tianhong dahil ang kanilang atake ay napawalang bisa ng ating bida at sinabi ni Elder Wentian na ang kakayahan ng ating bida ay hindi nila masukat at dapat hindi ito makalaban ng kanilang Heavenly Sword Sect. Nagtanong si Elder Tianhong sa kanyang senior Elder Wentian kung ano na ang susunod nilang gawin at sinagot naman ito ni Elder Wentian na ang kanilang strategiya o strategy ay gawin nilang friend fight na lang at pag-aralan din nila ang kakayahan ng ating bida. Habang naglalakad ang ating bida, nasabi na lang niya na ang Heavenly Sword Sect kapag natagumpayan mo na masira ang kanilang bamboo forest formation ay matatanggap ka bilang disipolo ng Heavenly Sword Sect, at sabi pa niya na hindi niya alam kung ano ang intensyon nila sa kanya. Hindi makapaniwala ang ating bida na makakaranas siya ng mga kakaiba sa paghahanap niya ng katotohanan o impormasyon ng sacred domain. Nasabi niya rin na ito ang daan talaga sa Heavenly Sword Sect. At hindi nga siya nagkamali at may nagsalita at pinapatuloy nila ang ating bida. Sumang-ayon naman dito ang ating bida. Sa Heavenly Sword Sect, punta naman tayo sa loob ng hall ng Heavenly Sword Sect. Nagsalita si Elder Wentian na magpakilala raw ang ating bida. Tumugon naman ang ating bida na siya raw si Gu Xuanchen mula sa Xiaoyao Sect. Nasabi na lang ni Elder Wentian na kahit mababa ang cultivation ng ating bida ay nagamit niya ang six-fold sword technique at isang rare genius si Gu Xuanchen. Sabi ni Elder Wentian sa ating bida na dahil persigido ang ating bida tatanggapin niya ito na disipolo na isang bilang handyman o taga-ayos muna ito. Makati ang tinga ng ating bida sa narinig niya kay Elder Wentian na gagawin lang siya na handyman at hindi na maitsura ang ekspresyon ng ating bida. Binulungan ni Elder Tianhong ang kanyang senior Elder Wentian na mali ang kanyang binigay na posisyon sa ating bida dahil ang talento ng ating bida ay hindi na masama dahil nagamit niya raw ang six-fold sword technique. Tumugon naman si Elder Wentian at binulungan niya ang kanyang junior brother na hindi alam ng mundo ang background ng kanilang Heavenly Sword Sect, kaya ipapalabas lang nila na ang talento ng ating bida ay isang handyman lang sa kanilang Heavenly Sword Sect. Kaya sumang-ayon na lang si Elder Tianhong sa senior niya. Biglang nagsalita si Elder Wentian na ang ating bida raw ngayon ang maghahawak o mag-manage ng mga puppets. Nagmungkahi rin si Elder Wentian na pwede ni Gu Xuanchen gamitin ang Dao Crystal ng kanyang hall. Ang Dao Crystal ay katumbas na ng 100 Spirit Stone. Nakangiting din naman tinanggihan ni Gu Xuanchen ang mungkahi ni Elder Wentian at nasabi na lang ng ating bida na ang quality ng Dao Crystal ay mas mataas pa kaysa Spirit Stone at malaki din itong tulong sa pagkukultivate.
Mayabang na sinabi ni Elder Wentian na ang kanilang puppet ng Heavenly Sword Sec raw ay hindi ordinaryo dahil ang nag-refine nito ay isang Formation Master habang ang ating bida wala lang hihihi. May isa na namang Mr. Bean pahabol pa ni Elder Wentian na gamitin ng ating bida ang Dao Crystal para kontrolin ang puppet at sabi pa niya na kahit maraming Dao Crystal raw ang ilalagay ng isang disipolo sa puppet hindi ito makokontrol. Pahabol pa ni Elder Wentian kahit ulit-ulitin ng ating bida ang pagkontrol ng puppet o magkamali ang ating bida okay lang tumugan naman si Gu Xuanchen na hindi niya na kailangan ulit-ulitin ang pagkontrol niya sa puppet. Biglang gumalaw ang Dao Crystal na pansin naman ito ng isang disipolo, at lumutang pa ito na alerto naman ang lahat ng mga disipolo sa paligid. Seryusong kinontrol ng ating bida ang Dao Crystal, at nilagay ng ating bida ang Dao Crystal sa puppet. Sa pagpasok ng Dao Crystal, biglang lumiwanag ang puppet ng pinaglagyan ng Dao Crystal. May reaksyon na nga ang puppet pahiwatig na na-control na ito ni Gu Xuanchen. Nagulat ang mga disipolo sa nasaksihan nila, lalo na si Elder Wentian. Kalmadong sinabi ni Gu Xuanchen na nagamit niya ang Dao Crystal ng maayos. Gulat na sumang-ayon si Elder Wentian sa ating bida at nagsalita ito sa kanyang pag-iisip na nakontrol ni Gu Xuanchen ang puppet gamit lang ang tig-iisang Dao Crystal. Habang pinapawisan sa gulat si Elder Wentian, sinabihan siya ni Elder Tianhong na malaki itong trouble sa nangyari sa nagawa ngayon ng ating bida. Pumunta naman tayo sa Scripture Pavilion. May dalawang bantay na naglalakad at nagmamasid na rin. Nasabi na lang ng isa na tulog na ang lahat ng mga tao rito. Habang ang ating bida naman ay nagtatago lang. Habang nagtatago ang ating bida bigla siyang umalis sa kanyang tinatayuan. At pinuntahan niya ang isang bahay. Ito pala ang silid na pinaglagyan ng mga impormasyon. At pumasok na nga ang ating bida doon. Habang nagmamasid ang ating bida, gumamit siya ng isang teknik para gawing ilaw. Habang naghahanap ang ating bida ng impormasyon sa loob ay may natitipuhan siyang libro at kinuha niya ito. At binasa ng ating bida ang nakasulat sa libro na Heavenly Sword Sec, Heavenly River Sec, Ice Feather Sec, Blue Dart Sec, Guardian Heaven Sec, Nine Saint Sec. Naintriga naman ang ating bida sa mga impormasyon na nakalap niya ngayon. Ito ay mga lugar na forbidden ng Heavenly Sword Sec platform. At ito ang mapa ng mga forbidden na lugar ng Heavenly Sword Sec. Punta naman tayo sa Heavenly Sword Sec Bamboo Forest. Habang naglalakad si Qinwan, nagtanong si Qinwan sa spirit ng Emperor Sword na si Xiao Jin na kung may bakas ba ng ating bida dito. Sinang-ayunan naman ito ni Xiao Jin at sinabihan niya si Qinwan na ang Xiao Jin ay eksklusibong binigay ito sa kanya ng kanyang Master Gu Xuanchen kaya ang ating bida lang ang tumawag sa kanya ng Xiao Jin at senior na lang dapat ang tawag sa kanya ni Qinwan. Sinagot naman siya ni Qinwan na wala raw siyang pakialam kahit hindi na siya tulungan ni Xiao Jin na hanapin ang ating bida at binyantaan pa niya ito na tutunawin niya ang Emperor Sword. Pero di naman natinag si Xiao Jin, sinabihan niya si Qinwan na bawal niyang tawagin ang kanyang Master Gu Xuanchen sa kanyang pangalan. Biglang may napansin si Qinwan. Balik tayo sa Heavenly Sword Sec Hall. Nagulat ang alagad sa kanyang Elder Wentian na ang mga puppet raw na kinukontrol ng ating bida ay nagkukultivate. Habang pinagpawisan ng alagad, sinabi pa niya na ang kanilang disipolo ay pumunta sa hall na tinutuloy ng ating bida ngunit wala doon si Gu Xuanchen at ang naabutan lang ng kanilang disipolo nila ay ang mga puppet na nagkukultivate. Dahil sa ngayon lang siya nakasaksi ng ganito, nagtanong si Elder Tianhong sa kanyang Senior Elder Wentian na kung nagkukultivate ba talaga ang sword puppet. Sinagot naman ito ni Wentian na ang method na ginawa ni Gu Xuanchen ay ang tawag nito ay Endoong Spirit, ang makakagawa lang nito ay isang Formation Master at malakas din ang power nito. Pahabol pa ni Elder Wentian na si Gu Xuanchen hindi lang ito may tall into isa din itong Formation Master at nasabi pa niya na walang makakatapat sa kanya rito. Punta naman tayo sa Puppet Hall. 10 araw na siyang nagmamasid sa area ng 7 Ancient Sec pero wala pa rin siyang nakuhang impormasyon ng Sacred Domain. At seryusong nag-iisip ang ating bida. Biglang may napansin ang ating bida dahil may kaguluhan ang nangyayari doon. Si Qi Zian at si Qinwan pala ang nandoon at nasabi na lang ng isang cultivator na may bagong recruit at tinawag nilang Legendary Twins ang dalawa. Sabi pa ng isa na sa tagal ng panahon ngayon lang ulit nagkaroon ng maganda sa kanilang sekta. Habang naglalakad ang dalawa, napatanong na lang si Gu Xuanchen kung bakit narito ang dalawa. Biglang napansin ni Qi Zian ang ating bida.
Dahil umubo si Gu Xuanchen kaya namukan ito ni Qi Ziyan. Napangiti ang dalawa dahil sa wakas nakita na nila ang hinahanap nila na ating bida. Nasabi na lang ni Gu Xuanchen na hindi ito maganda na nandito ang dalawa. Biglang lumitaw ang ating bida sa harapan nila Qi Ziyan at Qin Wan. Biglang hinawakan ni Gu Xuanchen ang kamay ni Qi Ziyan. Pati na si Qin Wan para ito'y itakas sa mga tao na nasa palibot nila. Habang naglalakad ang tatlo sinabihan ni Gu Xuanchen ang dalawa na wag na silang magtanong at sumunod na lang sila sa kanya. Nakarating na sila sa puppet hall at tinanong ng ating bida ang dalawa kung bakit ito nandito. Sinagot naman ito ni Qin Wan na pamuntes siya rito dahil sa ating bida na biglang umalis nang walang pasabi at may katanungan pa siya raw sa ating bida. Nagsalita si Gu Xuanchen na kung ano naman ang katanungan ni Qin Wan sa kanya. Ang katanungan niya raw ay matagal na siyang naghahangad at gusto niyang makita ang kanyang ancestor kaya sinusundan niya pag may clue o pahiwatig kung nasaan ang kanyang ancestor. Pahabol pa ni Qin Wan na dahil alam ng ating bida ang kanilang ancestor pwede raw tulungan siya ni Gu Xuanchen na papuntahin sa kanya at makausap niya ang kanilang ancestor. Sinagot naman ito ni Gu Xuanchen na daan-daang taon na ang nakalipas wala na siyang balita sa ancestor ni Qin Wan kaya sinabi ng ating bida sa kanya na hindi niya ito matutulungan. Dahil sa hindi matutulungan ni Gu Xuanchen ang hinahangad ni Qin Wan napaluhan na lang ito. Di na lang nakapagsalita ang ating bida sa nasaksihan niya ngayon. Pero nagsalita si Gu Xuanchen na pag may clue o pahiwatig sa kanyang ancestor sasabihin agad ito raw ng ating bida sa kanya. Sumaya naman dito si Qin Wan at biglang napaisip si Gu Xuanchen na pamuntes sa sacred domain si Xiaotian dahil ito sa paghahanap niya ng bakas ng kanyang master na si Gu Xuanchen. Nagtanong si Gu Xuanchen bakit silang dalawa ay nagsama-sama. Magsasalita pa sana si Qi Ziyan. Pero inunahan na siya ni Qin Wan at sinabi niya sa ating bida dahil ito sa paghahanap ni Qi Ziyan sa kay Gu Xuanchen. At kiniwento na nga ni Qin Wan ang mga nangyari at habang nasa bamboo forest si Qin Wan raw. At nagkasalubong sila ni Qi Ziyan sa bamboo forest at hinanap ni Qi Ziyan ang ating bida sa kay Qin Wan. Kaya nagsama-sama na silang dalawa at sabay din nilang hinarap ang bamboo formation doon. Kaya nasabi na lang ni Gu Xuanchen na kaya isa na bang disipolo ng Heavenly Sword Sect ang dalawa. At natagumpayan nilang harapin ang bamboo formation dahil rin sa tulong ng Emperor Sword Spirit na si Xiao Jin na palakasin ang Qingtian technique ni Qin Wan. Nasabi ni Qi Ziyan sa ating bida na dahil sa pagtuturo sa kanya ng ating bida naabot niya ang kanyang kinaroonan ngayon dahil sa ating bida kaya gusto niya raw magpasalamat ng personal sa kay Gu Xuanchen. Sa ngayon biglang nagseryoso ang ating bida at sinabihan niya si Qi Ziyan at Qin Wan na silang dalawa ay nakakuha na ng pansin sa Heavenly Sword Sect kaya dapat ito mag-ingat at wag nilang ibunyag ang kanilang mga katauhan. Sumang-ayon naman si Qi Ziyan pati na rin si Qin Wan. Sinabi ni Qi Ziyan na sa susunod na buwan ay magaganap ang martial art contest. Maganda ito para sa kanila na ibigay ang lahat. Nagtanong naman ang ating bida kung ano ang martial art contest dahil hindi niya ito nabalitaan. Sinagot naman siya ni Qi Ziyan ang martial art contest ay ang 7 Ancient Sect ang gumagawa nito ng batas at lahat ng mga disipolo rito ay pwedeng sumali. At ang matatanggap raw ng cultivator ng resources ay nagbase sa rangkang ng mananalo. Kaya titingnan na lang raw ito ng ating bida. Sinabi rin ni Qi Ziyan na ang martial art ay magaganap sa forbidden o pinagbabawal na lugar ng Heavenly Sword Platform kaya nasabi na lang ng ating bida na gayon ang forbidden area ba ay magbabukas. Sinang-ayunan naman ito ni Qi Ziyan at handa raw siya tumulong sa ating bida. Kaya ngayon sinabihan ni Gu Xuanchen ang dalawa na maghanda sila dahil sisimulan na nilang tatlo na simulan ang kanilang ikatlong cultivation. Nabigla naman ang dalawa sa sinabi ni Gu Xuanchen lalo na si Qin Wan. Punta naman tayo sa hot spring side. Hinanda ni Gu Xuanchen ang isang palayok na may laman. Na may elixir na merong medical liquid na makakatulong sa kanilang cultivation at binuhos na nga ito ng ating bida sa hot spring. At sinabi rin ni Gu Xuanchen sa dalawa na ito ay makakatulong sa dalawa para madepensahan nila ang kanilang mga sarili. Biglang nagbulungan at parang may masama silang balak sa ating bida. At pamuntananga ang dalawa sa hot spring para dun maligo at mag-cultivate na rin. Biglang may napansin si Qin Wan. Dahil nagsalita si Qi Ziyan na sila raw ng ating bida ay mag-asawa kaya maganda rin ito sa kanilang dalawa ni Gu Xuanchen. Pahabol pa ni Qi Ziyan normal lang ito sa mag-asawa.
Nagalit naman dito si Qinwan at sinabi niya na dapat ang pagtuunan nila ng pansin ay ang pagkukultivate. Kaya hindi rin nagpahuli si Qinwan. Niyaya pa ni Qinwan si Gu Xuanchen na maligo. Nasabi na lang ni Gu Xuanchen na hindi raw niya sinabi na maghubad ang dalawa dahil ang plano niya sa dalawa ay tuturuan niya ito kung paano iwasan ang tubig.